Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Hi, good morning. Morning po! Hello. Happy New Year. Rainy morning. Oy, nako, Sabado po, huling Farmer's Talk for this year. At ang next airing natin ay bagong taon na. Ayun. Mm. Ilang tulog na lang. Ilan tulog na lang po, magpapalitan taon, pero kayo ba? Nag-isip na ba kayo? Putukan na. Pero bawal magpaputok ha. Bawal. Sa mga na lang. sa mga lugar ba, meron bang lugar na talagang totally walang paputok? Sa amin, sa Los Baños. Talaga Sa bawal? municipality doon nagpapaputok. Kaya pumunta ka doon. May area. Gano'n naman kalaki yung area na yun? Kasi Ano yun? Nilalagay sa drum? Paputok? merong yung mayor kasi meron talaga sila yung sunod-sunod. Doon May lang talaga, display. may Parang display ano. lang. Oo, galing. Ingat po kayo ha. Parang sa Enchanted ang style, parang ganun. Wow, social. Para walang batang maputulan ng kamay niya. At sa Davao, 'di ba? Ganun daw, bawal daw ang So lahat mga naman paputok. depende sa sa ordinansa ng bawat municipality. Ayun. So ingat na lang ho. Yan po ang ating paalala mula sa Team Attovy. At advance Happy New Year. Happy New Year. Yes, advance. Okay, so sa araw na ito ay dalawa po ang ating pag-uusapan. Gustuin natin kasi isang oras kalahati naman tayo no? Oo. Ang una natin ay tungkol sa eto po. Dalawa na pala yan. Yan. Ano ang New Year's resolution mo? Yan. Yun ang isa. At pangalawa, Ano ang papasukin at sisimulan mong negosyo sa 2019 na related sa agri livestock or fishery? ayan, galing naman. Oo. Siyempre, mag-iisip ka na, next year, ano bang gusto mong gawin pagbabago sa kabuhayan mo at sa sarili mo rin? Ako, tama. Kasi tuloy-tuloy na po yung inflation rate. Kailangan na gano'n natin ng Grabe, lalo naman yung live weight napakababa. Imbis na Oo. tumasok mababa. Nakakapagtaka, no? Oo nga. Ngayon lang nangyari. Talagang ngayon Kasi lang. last year, hindi naman ganun kababa. Nasa 130, 135 pa alam ko. Pero ngayon, pinakamataas, 128, 125. Pero magandang bagay dahil meron nga po tayong technology sa ating bansa. So, meron tayong pag-asa makapagpatuloy sa ating negosyo kahit pa bumaba ang live weight price. Yan. Kaya tinatanong namin kayo, doon sa ating ikalawang paksa, pwede na kayong mag-post ng inyong message dahil meron na kami babasahin maya-maya ng mga message nila. Ano ang papasukin nyo dyan? Agriculture na, ibig sabihin pagtatanim po at anong itatanim nyo, anong gusto nyo? Sa pag-alaga ba ng hayop? Anong hayop, ano? Maraming alagaan. At saka, hindi naalagaan. at saka yung isda. Ayan. So, anong kabuhayan po nais yung pasukin for next year? I-post ang inyong message at bakit. Pero unahin natin muna dyan, syempre, ang tungkol po sa
Yung unang-una. Siyempre. Ayan. New Year's resolution. Ba't nga ba nauso yan? Yes, so, hindi ko rin po alam kung bakit eh. Pero almost lahat po ng tao, Nagkaisip ako, meron na eh. Nagkaisip ka? Nagkaisip ako, meron na. Dati pa hindi ka nagkaisip. Kasi nung medyo Parang- tayo pa. Parang hindi gusto ko pa namin yan. isipin kung yung sinabi mo ay nagkaisip ng mga matagal na o nito lang. Parang, dito lang. Pero, Naisip mo kung ano Oo, yung... ano ba yan? Ah. Sa dami kasi, hindi ko maintindihan. pero bago natin alamin yung mga New Year's resolution namin at saka nung sa inyo, pakishare nyo rin sa amin, ay ano ba ang purpose? Ba't ba nagkaroon ng mga ganyan? Ano sa tingin ninyo, sa inyong pananaw? Ay, nakatingin sa malayo. Dami. Ano, Miss Cheryl? Bakit kaya kailangan nagsiset pa ng New Year's resolution ng isang tao? Para ma-challenge din siguro yung sarili. Wow, ang galing. Para ma-challenge. Kumbaga, mag-New Year's resolution ka para ma-challenge ka, para pampush mo. Eh si Miss Rachel, Para siguro, mas mag-improve pa yung buhay natin. Kasi Kumbaga. syempre, kung marami kang challenges before, syempre, babaguhin mo na ngayon. Ako, yan yung mga nangyari nitong 2018. Past, oo. So, pagdating ng 2019, dapat hanggat maaari, hindi na mangyayari. Kumbaga, kung may negative ka, kailangan mayroong positive. Positive. Darating na Ayun. 2019. So, you set your New Year's resolution, Sir Daryl. Why? If you'll set. Hindi ako sa akin kasi parang hindi naman wala parang, definitely ganito. Parang goal mo talaga yun. Hindi parang, pero parang. Para goal mo siya for next year. Yun. Para may kumbaga 2018 yun, 2019 next year, sa 2020 may comparison to kung ano nangyari. Kumbaga, Ayan. mayroong pagbabago. Oo, changes. 2018 sa 2019, may Yes. comparison lang. Oo. Ano po ang New Year's resolution nyo? Isabay nyo na pong i-post ang inyong mga message tungkol dyan. At yung kung ano yung balak nyo negosyo na simula na po next year, of course, with the help of the technology. Ano ho? Okay, so, ito na po ang ating Wait pagsisimula. lang. Pakicheck daw yung Yes. microphone, yung walang microphone, walang sound yung miss nyo. Sino bang miss? Sino ba ang walang... Maraming meron ako, miss. Miss. Yan. Meron ka? Meron din. Oo. Yan po. Okay. Meron pa Baka po ba? miss natin si Daryl. Baka si Daryl. Ikaw pala, music. Oo. Okay, so, eto, tunghayan muna natin ang top 10. Pangunahing 10 na most common Balik-relate ako dyan. common na New Year's resolution sa buong mundo na po ito ayon kay Brad Zomick sa internet. Yan. Unang-una dyan, exercise more. Yun, kailangan ng mga Ano, exercise more? Exercise more, lalo Ano ngayon ba na. yung klaseng exercise? Yung dapat Ay. Teka, Gym, marami palang classification niya. yung sa gym ba o yung lakad-lakad ka lang kaysa sumakay, mga ganun ba yon? Baka lahat na, in general. Ayun. So, common po yan. Sa buong mundo po yan. Ano? Pangalawa ay Lose weight. o basta hindi mag-exercise kundi lose weight. Iba yun di ba? Nabahin tuloy. O, Ito Okay. yata yun yung darating. So, ibig sabihin, yung mag-exercise sa una is para maging healthy ka lang. Yes. Oo. Yan. Prevention. Yung isa naman is lose weight dahil Kailangan natin yun ngayon. mataba na tayo. Yes, kasi sa daming kinain ng Christmas tapos New Year pa. Oo. So, common yan. And then, Yes, pangatlo, get organized. ay, nako, Ano yan? marami sa atin Organizer ba yan. Oo. Oo. Mga sapatos nyo, nagkalat sa bahay. Mga damit nyo, Oo, pagkasuot, general malibag. yan, kailangan. At higit sa lahat sa trabaho. Ito gusto ko. Ito yung pang-apat. Ah, yung pang-apat. Pang-apat gusto ko yan. Ano ba yan? Learn a new skill and hobby. Wow. Oh, ano bang new skill ang Ano gusto ba yung mo? skill? Kasi ako, hindi ako basta yun yun. Yun. Hinintay pa Oo. namin Oh. And then,
5? Live life to the fullest. Uy! Yes. Yeah, YOLO. maganda yan. Solo po yan. Katwiran ng iba yan. Live life to the fullest. Mag-enjoy ka na mag-enjoy. Kasi, ang buhay saglit lang. You only live once, YOLO. Pero depende. Depende kung wala ka naman pang-enjoy. Oo, di magsikap ka para ka mag-enjoy. Bago ka mag-enjoy, kailangan mo munang mag-save more money, spend less money. Yun. Contradict po kasi yung dalawang yan eh. Live life to the fullest, syempre gagastos ka. Oo. Save more money and spend less money. Paano ka mag-enjoy kung live life to the fullest kung wala ka namang i-spend? Yes. So, kailangan mo ngayon makaisip ng Ayan, Ayun. kailangan sa'yo yan. Oo. Kailangan Ay, sa'yo daw? Si Daryl to, Yun, si Si Daryl. Daryl? Next. Yan. quit smoke. Yes! Hinayata. Yun naman Yan. Doon sa friend ko, dapat ko ibigay yan. Quit smoking. Yeah. Yan po ay kasama sa top 10 most common sa buong mundo na Yes. ginagawang New Year's resolution ng tao. Hindi rin naman Yeah. natutupad. Yan, gusto ko rin yung susunod. Ano ba yung susunod? Ayan. Spend more time with family and friends. Oo, tama yun. Kasi nga naman, parang sa school, mahabang oras, di ba? So, kailangan pag naman may oras ka, spend quality time with your family. Yes. Yan, gusto ko rin. Ang dami kong gusto. Ang dami mong gusto Yun naman. last. Ipang Travel kabilang. more. Travel more, travel go. Travel pa more! Parang para sa inyo. Ang ayoko yung magta-travel. Yung Saan mo gusto mag-travel? Naku, gusto ko dito muna ako Sa Pilipinas. muna. Ikaw. Gusto ko sa mga Asian countries. Oo, Asian ikaw. Palawan lang. Naku. Masarap sa Batanes. Ako sa South. Sa South. Gusto ko Southern part. Masyado pang marami. Marami pa. Oo. Ay. Dito na nga lang sa South, ang dami na eh. Oo. Ay, good morning. Ay, good morning. Good morning po. Good morning sa inyong lahat. Ayan. Good morning, good morning. Happy New Year. Happy New Year. Nag-advance na po tayong bate. Ano? Sir, sabi namin nagta-travel more. Ito kasi yung top 10 na most common sa buong mundo na New Year's resolution ng tao. Mhm. At yun na yung nasa lasa namin yung travel more. I see. Ako kasi, Oo. Top 10. hindi, wala na akong... Wala dyan. Wala na akong... Lahat wala nagawa na mo akong- na, sir. Oo nga eh. Di ba yung number 1? Hindi. Ano ba yung number one? Lahat naman, wala naman akong bagong, sabi nga ng nanay ko, napakabait ko eh. Wala naman akong... Wala kayong Hindi mo ako nagsisigarilyo, hindi ako Ah. nagsusugal, wala akong bisyo. Hmm. Isa na lang ang talagang kukurekin ko ngayon eh, ang pagsisinungaling. Hindi, biro lang po. Okay, eto po, ang sangayon sa internet ay top New Year's resolution for 2019 sa US. Yes. Oh, US po yan, ha? Pero nyo, napansin nyo, saving money is a big priority in the US. Number 1 po yan ngayon for 2019. Nangagsabi na sila ng New Year's resolution. Oh, di ba? Talaga naman dapat, ano? And then, travel more. Make new friends. Ay, gusto ko yan, number 4. Oh. Saan ano yan? Hindi, saan survey to? Sa US. Oo, sa US po yan. Hindi, tama yan. Para sa akin, save money. Yes. Iba talaga. Bakit Tsaka, kaya naging priority nila sa unang-unang number yon? Sige, medyo yan Sa akin? natin. Bakit Para naging sa akin? ganun marami sa kanila? kasi ngayon, nabigla sila, no? Akala nila never ending yung prosperity nila sa US. The land of milk and honey. Mhm. But then, di ba, lahat nabibili nila because of credit card, ano? Opo. But then, nila na overspend yung ibang tao kasi nga, ano ba, may nahulugan silang bahay, gagawin nila, ipa-rerenta na yung hinuhulog to, kukuha ulit silang ng loan. Until finally, yung mga financing firm naman, medyo kinapos, nakalabas na yung pera, wala ngayong bumabalik kasi yung iba hindi nababayaran, naapektuhan yung economy nila. And then, yung projection nga din ng iba, parang, alam mo, living through interest ng pera o financial mo. But then, di ba, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, nothing in this world na i-enjoy nyo paghirapan kakainin nyo na hindi nyo paghihirapan. Opo. There is no such thing. Opo. Na nung araw nung bata pa ako, when I was young, yung money market noon maganda, 'di ba? Kinekwento ko sa inyo. Opo. I was still nung bata pa ako, lahat na napapamaskang ko, iniipon ko 'yon. Kaya sa aming 10 magkakapatid, ang tawag nila sa akin si Kuripot. Talagang hindi mo ako mapapagastos o mapapabunot ng pera not unless alam ko necessary. That's what my father and mother taught me. Opo. Kaming lahat naman.
hanggang college yan. Tapos nung maliit ako, believe it or not, doon sa amin kasi sa ancestral home namin, meron doong small chapel o small church. Nagtitinda ko ng kandila doon. Hindi, totoo. Galing. And then, nagtitinda din ako ng ice candy. Ayan, sabi nga ng mother ko, nako, yung gatas ko, asukal ko, waldas ko, Mang, huwag kang mag-alala, ibabalik ko sa inyan with interest also. So, natawa yung mother ko kasi at a very young age, tinuturuan talaga kami lahat. And then, hanggang nag-grade school ako. Yung grade school naman, para ako magkameron na extra income, sumasali ako lahat sa mga science exhibit. Kasi nung araw, ang first prize, 20 pesos, 50 pesos, malaking pera yon noon. So, pag sumasali ako doon, lagi akong nananalo first prize. Until finally, i-disqualify ako kasi yung iba Lahat ng premyo lahat nakukuha ko eh. So, I joined the mga different schools, different establishments. Yung iba, kalaban ko yung mga college niya, yung mga high school. And that time, I was still in grade school. Pati yung mga career person na, kalaban ko sila, ganyan. Pero, I still was able to get the first prize. So, ipon ako na ipon. Tapos lahat na napapamas ko, naipon ko hanggang all throughout, Kahit nung high school na ako, pinagtatawanan nga ako sa mga kaklase ko nun sa Lasal, mga well-off, ganyan, na sanya, ba't ka lahat ng pwede kong pagkakitaan, ginagawa ko. Hanggang, the first time na binigyan ako ng father ko ng kotse nung college na ako. Ayun, binigyan niya ako ng kotse. Tapos, ang point ng father ko doon para ma-monitor niya ako kasi eksakto lang yung gasolina so hindi ako makakagala. Hindi niya alam kasi na marunong ako magmekaniko na kasi pinag-aralan ko yung binigay niya sa akin kotse. So, pag dumadaan ako na expressway, pag may naka-installed na mga vehicles, bababa ako. Sasabihin ko, ano ho nangyari? Ganyan. Sabi ko, ay, may mechanic. Bata pa ako noon. Titingnan ako mula ulo hanggang paa. Sabi niya, paano ka magiging mekaniko? That time kasi maputi pa ako, tsaka makinis. Siyempre, bata pa. Wow, makinis na. Ganon. Ano ba alam mo? Sabi ko, hindi ho, marunong pag hindi umandar, wag niyo akong bayaran. Ganyan. So, in short, napandar ko, pagka na ganon, 80 pesos is a big amount of money already. Inipon ko na inipon yan until finally, yung mother ko lang sabi, Walter, drive mo akong ganyan. Noong araw, yung Bancom pa yun, Bancom sa Union Bank yun if I can still remember yung president daw Sisto Rojas. So, that time, yung investment ng mother ko, nag-ano siya yung money market. Yung money market. So, that time, yung money market, pag may mga investment ka daw mga 300,000, kaya mo nang kumita ng mga 12,000, 15,000. Kasi mataas yung interest rate. With recourse pa Sabi nga, investment na ako sa in-invest, malugi, makita anon. So, ayun, until finally, doon ako nag-start. Ayan, kaya, yan, yung savings na yan, yung sinasabi nyo. Asa ba yan? Yung save money. And then, yung second naman, para sa akin, travel more. Yes. We will only live once in this world. As far as you can see the world, as far as you can see the world and learn the world and enjoy your life, para makita mo yung lahat ng tao, makita mo yung sitwasyon, that's it. And then, make new friends. Yun ang lagi kong sinasabi din sa mga anak ko, kahit kanino sa inyo, huwag kayong mamimili ng kaibigan. Pipili na lang kayo yung sasamahan nyo. Yung sasamahan nyo, yung may matututunan kayo. How would you know it? Take a look at them. Kung talagang successful sila and may mga values in life, more or less, makinig kayo. Pero yung nagsasalita, magbibigay siya advice, siya mismo, hindi niya makorek ang buhay niya, paano mo susundin? And then, find love. Find love. Gusto daw po ni Miss Ana. Yan. Ako, yung love is, it's nice if you... Generic naman yun. Yeah, if you can feel that you are loved and you love people, iba yun iba pa rin. Opo. Exercise, walang problema kasi malalaki yung muscle ko Hindi ko lang maipakita rito So, mga netizen, I got 6 abs. At 61 years old, I got 6 abs. Yeah? Pero I lost the 6 abs gawa nung New Year's Eve, Christmas Eve. Yung mga relative ko dyan na napatawa ko ng malakas, pinigil ko, bumitaw yung 6 abs, kaya ngayon, isa na lang, lumaki yung tiyan, pumunta lang sa tiyan ko. Ayun. Ayan. Galan? Ayun, yung, exact. And look for new job of or hobby opportunity. Totoo yan. So, kasi sa US naman po yan. Yeah, even if not in the US, kahit sa atin, i-apply natin. That is a very good example. Look for new job opportunities and passion.
ako as a 61, I don't stop. Kasi I look at myself to be more miserable kung i-enjoy ko na lang yung buhay ko na without doing nothing. I enjoy more. Siguro depende sa Discover mga new tao. No? things. I enjoy more in helping people. And when I see them succeed, I'm very happy. Yung fulfillment, hindi ko ma-explain kung gaano ako kasaya. It's not a matter of money. Actually po yan sinabi nyong lend a helping hand to others. Kasama yan sa mga New Year's resolution na nakita ng ibang mga experts na nag-aaral sa New Year's resolution na nabibilang din niya kung top 100 kasama siya. Yeah. Oh, tsaka yung bang sabi nga natin, New Year's, lagi tayong may mga New Year's resolution, ano? But actually, hindi naman nila ginagawa. Hindi ba? So what's the use? Di wag mo na lang sabihin. So just keep it to yourself and let people see that you really have changed. Yun. Oo. Yeah. Okay, so tunghayan natin, sabi nga, tingnan natin tong sinasabi ni Chiki Albay sa social media yon, sa internet, kung papaano daw magagawang mas better ang isang tao sa taong papasok. Ito ay kanyang mga suggestion na mula din sa ibang tao at experts, professional. Isa dyan, at least makatulog ka ng 7 hours. Yes. To make you a better person. Oo. Eh kung may edad na talaga, hindi na kaya yung 7 no? Well, actually, Kaya ako, walang satisfied na eh. ako ang ginagawa ko sa totoo, I find ways. At 61 years old, of course, matutulog ako ng late, magigising ako ng 2, 3 sa totoo. Inip na ko, kailan ba sisikat ang araw para makapagtrabaho? Actually, nagtatrabaho na ako noon. Hindi ako sanay talaga noon late riser eh. But then, siyempre at my age, nararamdaman ko rin yung pagod. So what I do, I find ways and yung study my body, for example, in my lifestyle, and kahit na ginagawa ko, nagtatrabaho ko early in the morning, lahat, naglilinis, exercise, linis ng kotse, walis ng paligid, para lang pawisan ako. And then after that, ayun, tinitingnan ko rin yung manner of eating ko. Pag ako, kung comfortable ako ng twice na lang ngayon 10 at saka 4 o'clock ng hapon. 10 ng umaga, yon twice lang. Pag kumain ako ng lunch, magiging masama pakiramdam ko. Yon. And then I also take, aside from the one that I'm taking, yung Mitogen natin at Mito Malunggay, I also take some mga supplements na so tinatake ko. So kasi alam ko hindi ko naman nakukuha rin sa ibang pagkain. So, pag yung supplement, nakaramdam ako na maganda, okay to sa akin. Pag inaraw-araw ko, sumama pakiramdam, too much. So, titinan ko kung should it be twice a week lang, ganyan. So, another, then the next, iba na naman supplements para makuha ko lahat. Ang barometer ko, katawan ko pa rin. Oo, tama po. And then, later on, yun nga, yung nakikita natin mga massage chair dun sa sa mall. Minsan kasi may kausap ako, ang tagal-tagal. Sabi ko dun sa pinsan ko, halika upo nga tayo, try na. Total, 20 pesos lang, 6 minutes eh. Nung pag upo ko doon, naka-feel ako ng relief. Baka ganun pala. Ang tagal na bumili ako noon, hindi ko ginagad dahil nung ginamit ko, sumama pakiramdam ko. Yung pala, mali ang paggamit ko. Yun nga, sabi nga natin, when there is technology, when you don't know how, when, and where to use it, it's not useful. So, ginawa ko, binalikan ko yung massage chair ko, and then pumunta ko dun sa iba, yung mga latest ngayon. So, marami na upgrade, although majority yung pa rin. Nakapil ako ng, mas pinaganda pa yung So, pag gabi, bago ako matulog, nagmamassage ako doon, tumaan ako sa likod, yung humiga ko, until makakatulog, mga 10 minutes lang, ganyan. Tapos, pag nagising, uulitin ko ulit yun. Kasi as a rule, 2 hours yata, you should not exceed 2 hours or 1 hour and a half, ganyan. So, ganun lang. Then, makakatulog ako. The next day, pagkagising ko, charge na charge ako. So, binalikan ko ulit. Sabi ko, ano kayang reason nito? Pinag-aralan ko yung ginagawa ng mga points. So, ini-improve pala itong blood circulation, yung mga muscles na nag-i-stiff, tapos yung mga joints mo, ganyan. Very mild lang naman eh. And then, marami pa yung metabolism mo, yung ganyan. Kumbaga, nung na-feel ko ganito, so I make it a point na tuwing gabi. But, of course, minsan, iba pa rin talaga yung human touch na pag minamasahe ka. Nothing can match that. Yon. So, kaya sa akin yung okay yan eh. Okay yan, oo. Okay, see? Ayan. Natin.
Kaya kung uupo dito, hindi na kayo makapagsalita. Sige, salita kayo. Okay. Mag-exercise. Then, pangatlo, magbawas ng oras sa social media. 4, matutong magsabi ng hindi para sa iyong ikabubuti rin. 5, sumunod sa mga rules, even when other people don't. Alisin ang Filipino time, then tumingin sa mata ng kausap at palaging ngumiti. Iwasang makisabat sa usapan o mas mabuti ang makinig. Name things you are thankful for each night. Iwasan ang matagal na pagpoproblema sa problema. Yan, para daw mas gumaan yung yung pagkatao mo, pakiramdam mo for 2019. So, mukhang yung isa, alisin ang Filipino time. Para bang talaga magiging better person ka pag ganun. Yes. Totoo yan, yung on the dot ka, sabi. At saka yung name things you are thankful for each night. Gusto ko yan. Gusto ko rin yan. Ayun. Gusto Alin, ko alin, yan. alin, Bago alin. matulog. Siyempre, Mm, magpapasalamat Pang ka number for 9 the whole day na. Oo. Kumbaga, tukuyin mo, kumbaga, ang tignan mo yung positive, hindi yung... Anong nangyayari sa'yo? Kadalasan kasi puro tayo complain. Ano ba yun? Puro kamalasan na lang. Tignan mo yung mga magagandang nangganap o meron ka, hindi yung wala ka. Yung number 4, maganda din. Ay, oo. Sir Daryl, maganda yun. Number 4. Matutong magsabi ng hindi para sa iyong ikabubuti rin. Learn to say no. Oh, kasi minsan nahihiya ka no? O kunyari, sabihin lang, inuman, halimbawa lang to, Yes, dahil may guilty kasayahan po ako ngayon. Tapos, alam mong bawal na sa'yo, pero kasi nakakahiya naman, minsan lang mag-aya eh. Pero pagkatapos nun, ikaw ang problemado ka. Nakakaya lang yung kagabi, di ba? yun eh. So, ayan, yan po ay mga pag-isipan din natin na makakatulong. Damputin natin yung makakatulong sa atin. Yes. Yan. Tinitignan ni Sir, WBA yung iba eh. Yung number 3, para sa mga Magbawas kabataan. ang oras sa social Oo, media. mga kabataan, halos kalahating gabi na yata Lagi na naka-cellphone, ikakain na lang, naka-ano pa eh. Facebook. Facebook. Oo. Basta ang tandaan lang po nila, huwag kayo magbabawas ng oras sa social media kapag farmer's talk. Yun. Okay, may puntos ka ron, ha? Yung yung sinasabi niya na tumingin daw sa mata habang nakikipag-usap. Kasi obserbasyon niya na ang tao daw, kapag nakikipag-usap, very seldom na magtagal na nakatitig. Pero hindi daw alam ng tao na malaking bagay yung matagal na nakapokus ang mata sa isa't isa pa nag-uusap. Yeah, kasi sabi nga nila, the eyes is the window of a person. Makikilala mo yan at saka mafe-feel mo siya eh. Ayan. Yung iba kasi naman nakakapasok ka tumingin eh. Parang Kasi yung iba may mali siya. May mali siya lang eh. Hindi, yung iba kasi, kaya hindi makatitig. Guilty sila. Hindi. Tsaka sabi nyo nga window, di ba? Oo. So parang nakikita mo yung nababasa mo yung isip niya mula sa pagtitig niya. Di ba? Yung sinasabi nga ni Miss Ana Di ba pwedeng kanina. ngumiti ka na lang? Huwag ka nang tumitig. Depende siguro sa kausap mo. Siyempre, pag stranger yung kausap mo, huwag ka masyadong, baka ma-focus ka. Hindi, ano yun. Ayan, diba? Tulad din ng sabi ng mother ko, pag may tao kang kausap, i-film mo. Pag may na-feel ka intention, huwag kang titingin sa mat niya sa bibig kasi baka ma-hypnotize ka. Ayun. Ah, okay. Depende sa kausap. Oo. Pero dahil napapag-usapan natin ang New Year's resolution bago tayo lumipat doon sa ating talagang paksa ay yun na. Ayan. Ayan. Alam nyo na ba? Ayan. Alam nyo na ba kung sino ang nagpasimula ng New Year's resolution? Hindi pa. Sino? Hindi pa? Ayan. Baka hindi ko lang malalaman. Sige. Ayan. Sinasabi ng mga ancient Babylonians ang unang mga tao na gumawa ng kanilang New Year's resolutions some 4,000 years ago. Sila rin ang unang nagsagawa ng naitala sa kasaysayan na selebrasyon ng bagong taon. Although, para sa kanila, ang taon ay nagsisimula ng mid-March at hindi January. Dahil sa kalagitnaan ng Marso, nagsisimula silang magtanim. So, binase pala nila sa pagtatanim. Oo. So, they start their year sa cropping. Pag, planting. Okay. So, doon lang sila may bagong taon. So, ayun po ang pinagmulan niyang New Year's resolution. Kayo, ano ang New Year's resolution nyo? At ano po ang balak nyong pasuking negosyo next year? Kayo ba'y sa agriculture na mga pagtatanim, sa livestock, o sa fishery? Share po naman para sa ating farmer's talk. Yung New Year's resolution niya natin, for me,
Minsan di alam. If you can comply with the your New Year's resolution with whole honesty and sincerity, para sa inyo din yan. For example, you cannot be successful in your life miski magaling kayo sa negosyo kung wala din kayong honesty and sincerity. Kaya it's useless to earn a lot of money Opo. kung hindi rin mo pinaghirapan yan at hindi maayos mo nakikinita yan. There are a lot of people na nagkapera sa madaling paraan, nagkapera na ginamit na ibang tao para magkapera, so tatawa-tawa sila. They thought they're outsmarted anyone. Pero at then, pag in-evaluate mo, it's more of the quality of life. Money is useless. Yes. Mhm. Okay, so ano po ang balak niyong pasuking negosyo? Pero, meron ba kayo New Year's resolution? Parang kasama doon sa mga nabanggit. Ayaw nila sabihin. secret. Ako, wala na kasi sa pagpapakabait, sabi naman ng nanay ko, mabait ako. Kung magpapakosmetics ako dyan, sabi naman ng nanay ko, gwapo naman ako. Gano'n. Oo. Gano'n. Change topic. Sabi din ng nanay ko, matalino ko. Lahat nasa akin eh. Gano'n. Pareho wala. Sa nabanggit lahat ako, save money talaga. Maganda yun, ano? Yes, oo. Save money. Kasi dito nakaraan 2018 talaga marami akong na-spend na parang hindi mo naman nakalaing Parang because ma-spend. part of your generosity Yes. lang. Parang minsan gano'n, ano? Siguro i-less ng konti. Hanggat maaari. Saka safe talaga. Para yatang nanunumbat ka. Di ba? Ano ba? Hindi naman po. Kasi may mga incident na talaga hindi may iwasang gumastos kasi syempre na hospital. Pero yung iba naman na pwedeng iwasan, limbawa sobrang lakad, sobrang yun, bili, oo. sobrang outing, sobrang mga paghahanda na hindi naman kailangan. Na hindi na. Pwede naman simple yan. Simple lang. So, pwede. hanggat maaari, wag na. Yun. Ayun. Hindi ako, naisip ko nga, halimbawa, para makatipid ako, una, sa pagkain, ano? Meron na akong way para makatipid ako sa pagkain. Total, dyan sa harapan natin, di ba, dyan yung Divine Mercy Viewing Chapel. Titingnan ko yung pangalan, makikiramay na lang ko. Para masarap-sarap ang pagkain. Ito, mayaman to. Dito, kaibigan ko ito. Siyempre, pakakainin na ako ng libre. Tapos sinabi yun, naglalakad-lakad ho kami sa beach niya na makita, lumpo ho yan eh. Parang maglalakad, booking ka na. Hindi, safe ako pagka nagkakilala lang ho kami niyan eh. Nagkakilala, hindi naman naglumalabas yan. Sa Facebook, hindi rin nagpe-Facebook. Yung driver niya may Facebook. Wala naman driver. Okay, si Miss Cheryl, would you like to share your New Year's resolution? Siguro save money din. Save money rin. And Miss Rachel. Yan, kasama na rin save money tsaka yung taon-taong New Year's resolution ng karamihan, magda-diet na ako. May oras na lang kasi may New Year pa. Huwag muna ngayon. May ilang araw pa. Si Sir Daryl. Yung kala ko, kinalimutan na naman. Ay, ako. syempre, kasama ka. Sa akin siguro, syempre hindi naman ganun karami kalaki yung pumasok na pera sa atin. Pero sa akin, nasa isip ko, give more pa rin. Parang, parang, the more you give, parang, the more Pang come on, parang gano'n. Si Miss Luz kaya? Saka alam ko yung isang, Sabi, saka alam ko na rin po yung isa sa Bawal mga daw po ako secret. malate. Oo, secret yun. Ako na secret ko po yun Ilan tayo dapat nakakalat? Tatlo? Nag-booking tuloy ako. Lima tayo. Hi, Judith. Judith, ano po bang New Year's Nasa Hong Kong resolution si niyo, ma'am? Judith yata Yan. Okay, so, ayan po, ano ang inyong New Year's resolution and of course, ang negosyo ninyong balak pasukin next year? Agriculture ba kayo? Livestock or fishery? Para sa kaalaman ninyo, ang meron top 100 na inilabas ang Business Diary Philippines, pero babanggit lang tayo ng 15. Ito po i-enumerate na lang natin. 1, isa raw sa profitable agribusiness ideas to invest next year ay organic crop farming, agro-ecotourism business, herb and spices farming, vegetable cultivation, fruit trees cultivation, organic produce retailing and farmers market vending, kung sakali, organic cafe restaurant, pig breeding and farming, fish farming,
multi-plant seedling nursery, herb store, gardening or landscaping tools and equipment shop, livestock feed production, organic fertilizer production, and poultry farming. 15 lang yung kinuha natin kasi 100 yan. Mhm. ano talaga organic no? Kasi Target sa talaga. dami ng nagkakasakit na tao. Yes. Yan. Madami na rin po yung Health health conscious conscious. na mga tao. Hindi, actually, we are in a better position to do that. Kasi Opo. hindi tayo masyadong industrialized, hindi tayo talaga masyadong technical. Although, nasisingitan tayo ng mga basura ng ibang bansa which is highly toxic. Yes. Yon. But at least ngayon, buti nga pinababalik na kaysa wag pabalik, ibauna lang daw sa lupa. But maraming effect yan, yung table water natin, yung soil. Oh yes, oo. Kasi pag drip yan, yung seepage, yung katas niyan, umano sa lupa, pababa ng pababa, di ba? Halimbawa, dito sa Muntinlupa natin idinampyon. Yung tubig sa ilalim, may water yung flow sa ilalim layers. So, yung katas naman na madadala, it can pollute the whole of us. Yes. Hindi Ay, lang parang dito. yung gumagawa ng mga poso, no? At Doon saka, dumadaan Yeah. sa yung tubig. mga dumi na yan, yung mga basura na yan, maraming diaper. So, hindi naman basta-basta natutunaw yun. Yes, so kaya Contaminated. 'di ba, in-expose natin dito although alam na rin na ibang tao 'yan like yung bakit marami nakakasakit ng leukemia, anemia, ganyan. Isang cause yung formalin na nasa gulay because it damaged the red blood cells, the carrier of oxygen. So yan. Tapos, bakit tayo may mga heart enlargement, prostates, lahat? Dati naman wala niyan, di ba? Because of the hormones they are using. And also some of the chemicals they are using. Let's say, yung talong ngayon, isang dangkal, bukas, 1 foot na. Nagagawa nila, they inject something doon sa ayokong banggitin nyo. Toxin. Ayun, di ako nagbanggit kayo, ha? Nasa internet na po kasi. Ayun, ayun. So, can you just imagine all the foods and let's say yung mga itlog, kita nyo naman, vegetable, ganyan. So, minsan, because you are health conscious, kakain, vegetable ako, ganyan. Minsan, tinitingnan ko Alam nyo, barometer ko, sa totoo, nowadays, I think people are just being fooled by this, maring totoo, or yun mismo mga tao nakiklin na organic, kung sila talaga nagtatanim with honesty and sincerity. Pero kung just because they got that name, yung prestige or title na talaga, ito, organic to, health conscious, Opo. lahat ng bibili na yan, na kumakain talaga in 1 month time, magmamanifest yan sa skin. Kasi kung ang liver mo nag-filter mga chemical na, siyempre walang chemicals, mga residues, yung liver mo, ang manifestation ng magandang liver mo, skin. Ayun yung makinis yan, mamula-mula, pinkish. Kaya nung araw, kita mo, yung magbabote nung araw, nagbibili ng bote, pero makinis, mapula ang cheeks, ganyan, very healthy. Maganda pa kasi hangin din nun. Hindi, tsaka yung food nung Oo, araw. the food, Ayun. of course. So yun, yes. that's why we are encouraging them to, sabi nga ng ibang medical doctor, gusto mong mabuhay ng matagal, ikaw ang gumawa ng sariling pagkain, mag-alaga ka ng sariling mga hayop, magtanim ka ng sarili mong gulay, that's the best. Hindi, totoo naman yun Oo. Tama, para makatiyak ka. Yung fruits nga, ngayon sa totoo, bihira na akong bumili na imported. Ang kalimitan hinahanap ko yung local natin. Siniguelas. O yung mga ganyan. Kasi ang Pilipinos, Ano pa ba yun yung ating Sinturis, Oo. Dalandan, yan. Ito na dito tinanim. Ayun. Kaya nga, kasi ang Pilipino, medyo walang pera yan o kuripot ay gumasa sa mga halaman, spray. Ay nga, babalutan na lang ng supot yan. Sa ibang countries, spray yan. O yan, di ba? Magmula nga nung kumain ako ng apple noon, binalatan ko pa yun, Nung pag na namanhid yung labi ko, itong kissable lips pa naman to. Ganon. Even before i-harvest, ini-sprayan na po ng formalin. Kaya nga. Para daw mas matigas. Tapos, nung bini ako sa gitna, may molds na sa gitna. Pati yung orange, yung mga, ang very fresh sa labas. Pero nung inano mo, tuyo na yung loob. May molds din. Pag binadyan niyo po, masakit Kaya yung pagbili natin ngayon ng mga fruits, dahil sa New Kasi Year. New Year, Oo. kailangan may fruits. Konting ingat po. Ingat na Hindi, lang. tsaka yung sinasabi natin, sa akin, opinion ko lang Lucky Charm.
nakikiloko din ako dyan kasi it's nice kasi kaugali, Oo, be happy. Parang ganun lang. kaugalian. Bumibili din ako ng mga yung Lucky Charms, kung ano-ano, paswerte, lumundag. Hindi naman ako lumaki masyado. Nagsuot ako ng mga bilog-bilog na polka dots, ganyan. Sinusunod ko yun kasi nakakatuwa. Pero ang totoo, yung sabi nga natin, people make their life. People makes their fortune. Ang alam ko lang sinuwerte talaga na hindi rin sinuwerte yung mga nanalo sa loto, ganyan. But they don't know anything about business kaya nawala din. Ay, by statistic mo yung mga nanalo. Opo. First they enjoy, then later on nawala rin lahat. Because nobody have taught them how to do business or take care of their money, sa Yes. financial management, investment, wala. Greediness. Yung iba nasa tabi because of some ano. Okay, ano ba? Yun na. So sabi ni sa page sa Facebook account pala to. Si Nat Sierda o Surda. Plan ko mag-livestock, sabi niya. Next year. Si Glenn Gozon po, si Sir Glenn, Aha. sabi niya pagpapalaki ng baboy at tilapia, mag-backyard. Yan ang plano ko next year. Maganda yan. Maganda yan. And At- then, si Miss Rachel. Sa Atobi page naman po, si Ma'am Ellen Dellen, sustainable farming po balak ko pag for good ko. So, nasa abroad po siya. Pag sinabi nating sustainable farming, halos wala ka nang ginagastos pagbili sa las. Naandun na lang sa farm. Halimbawa, nag-alaga ka ng konting manok o nimbaboy, yung dumi, gawin mo fertilizer. O di tipid ka na. So, yung mga gulay mo naman dyan, makakakuha ka na ng fresh yan. Yung excess, ibenta mo naman. So, makakakuha ka pa na income. O yung gulay mo, may pechay, may talong, lahat na andun na. O yung prutas, o kung yung kapitbahay na, may puno siya doon ng, halimbawa, siniguelas o ng suha, yung pomelo, o yung ibang fertilizer, ilagay niyo sa kanya. Pag lumaki sa kanat, lumampas sa bako dyan, sa inyo na yun. Di ba? Ayun. Si Espaldon Edwin, baboy at manok sa bakuran. O, di ba? Ganda Ayan, yan. bakuran. Si Lisandro Escalera, itikan naman. Uy, itikan. Parang may alam akong Yes, sa itikan. NBM page naman, iyan na silo, itikan din daw yun sa kanya. Ang ganda yan. Kasi itlog na. Hindi, actually, masarap yung itlog ng itik eh. Oo. Mas gawing salted egg. Tsaka si Moni Macariola, hog racing yung sa kanyang gusto. Grazing. Okay. And then we have Christopherson Lumbakin. Piggery po. Bala ko mag-start ng 10 to 20 heads. Pero humingi siya ng payo. Tama daw ba yung bilang na yun? Newbie siya. Ako for a trial, kasi sa piggery, but ako para to learn more, huwag siya mga dalawa lang muna. Pag na-master na yun natin, tsaka siya magdagdag. Yun. And then si Noel Palatino, gusto kong mag-alaga ng manok at baboy next year. Si Alon Bakay, piggery business. At si Senoncilia, mini backyard chicken poultry. O, diba? Ayun. Yeah, oo. Mini. Kala maliliit lang yun. Sir Rogelio Martir, inahing baboy. Tapos Sir Toyax Gaza, poultry, 45 days. Then si Sir Jorel Fattener and si Ma'am Divina Kahindi Apostol Baboyan. Ayun. Maraming hindi nawawala ang babuyan sa mga balak nila next year. Year of the Pig next year. Ay, talaga? Yes. 2019. Anong pig yun? Meron ba yung wood, farm, ganun ba Native ba yun? pig. Ako, sure po. Ano sabi ni Sir? Native pig. Earth ba siya? Water. Sabi natin sa Chinese, idagdag yung native. Iisa naman yun eh. Wala kasing Sir Native. Meron yung sa firewood, earth, yung mga ganun water. Sa ngayon, meron na. Meron lang native. Ngayon pa lang. Sa atin lang. Ayan. So, yun po ang mga balak nila. Kayo, ano po ang balak nyo next year? Yan. Pero bago ang lahat, habang nintay namin ang inyong message, narito po muna ang ating Palengke Report. By Miss Cheryl. Ayan, good morning everyone. Malapit na naman po ang New Year. Marami na naman sa atin yung gustong maghanda. Namalengke ka na ba? Yes, namalengke. Ay, yes. Oo, konti pa lang. Uy, mag-advance na kayong mamili ngayon sa palengke. At saka sa mga groceries, sobrang Oo. daming tao talaga. Ang haba ng pila. Mukhang groceries ang pinupuntahan mo talaga, ha? Ako, hindi na ako pupunta sa palengke. Pag nakita pa lang na ako, tinatago yung paninda eh. Barat. Hindi.
Kasi yung manok na frozen, dinlalaki ng yelo, inintay ko munang matunaw bago ko patimbang. Nagagalit. Yung timbang ko. Oo. Oo nga, kasama yun no? Oo. Tubo. Tapos- Sa grocery kagabi, alam nyo, paglibot ko, may isang brand kasi akong hinahanap para dun sa ihahalo ko. Hindi ko na talaga makita. Ubus na yung brand na yun. Nako, hindi ka na makakagawa ng salad niyan. Papalitan mo ng iba. Pumunta ka ng ibang grocery sa supermarket. Ayan na. Okay, makibalita tayo. Yes, sa gulay na tayo. Simulan natin sa gulay. Repolyo, sobrang taas. 30 pesos isang peraso. Yung patatas, hindi bumababa. 110. Carrots is 80 pa rin. Labanos, 100 per kilo. Talong is 100 per kilo. Kamatis, medyo bumaba. 60 per kilo. Sitaw, 10 piso pa rin per tali. Pechay Baguio, Pero 50 yung pesos isang per tali kilo. na yan, baka naman 3 piraso na lang. 10 yun, 10. 10 ba? 10 Piso piraso. isa? 3-5. San Pedro. 3-5. Ay, grabe naman yun. Mahal na yun. Nakakatulog pa ba kayo niyan? Dapat Masyadong mahal yun. dapat piso isa. Sa San Pedro, ganun sila. Kaya naman sila agad. Yes. Grabe. Ayun, pechay na nakatali, 10 piso. Pechay Baguio, 50 per kilo. Sibuyas is nasa 80 per kilo. Bawang, 70 per kilo. Kalamansi is nasa 100 pa rin per kilo. Cauliflower is 80 per kilo. Medyo Uy, mababa na chapsuy, siya. Yes. Kung gusto niya naman ng matamis sa bagong taon, leche plan is yung manipis lang, 30. Manipis. Yung Ganito kalit yun baby. Baby, Oo. leche Oo. plan. 30 pesos yun? Oo, Yes, baby. yung medyo malaki naman is 80 to 150. Yan. Oh, ganun talaga rin. Oy, ingat kayo kasi pag nakita nyo yung medyo parang light orange na texture, na kulay no. Pag di ba nakikita mo sa gilid Yun po may harina yun. Ano yan? Tapos Leche plan. harina. Leche plan? May harina yon. Sorry po pero totoo yan. May harina, may kalahating yolk at kalahati puti. Di ba minsan sinasabi puro? Oo nga. Yun yung kapag kinain mo, pag hiniwa mo, parang... Hindi, gumawa na lang tayo. Parang tsaka tinapay. hindi, merong maliliit na parang buo. Oo. May harina yun. Kaya kapag bumibili ako ng leche plan, tinitingnan ko yung may nakasamang eggshell o kaya balahibo ng manok o kaya ng bibe. Parang nung bumili ako sa Baguio, Masarap yung may butas Hindi. mga bula-bula. Ikaw na lang gumawa. parang nung bumili ako sa Baguio, honey pure kasi may nakita ko sa loob, honey bee Pag bumi ko, nilagay ko sa rep, kinabukas ang dami asukal sa ilalim. Oo, titigas yun sa ilalim, titigas. Sabi ko, naisahan ako. Okay. Pero, Ayun. Oo. Matigas naman ko is 39 per kilo. Special is 56. Malagkit yan. Maraming magmamalagkit Ay, naku. ngayon. Oo, yan, 70 per kilo. Yung susong is 90. Brown rice is 60. Baboy po is nasa 240 pa rin per kilo. Yung liempo is 250. Buto-buto is 220. Masyadong mataas. Yung baka po is nasa 350 na lang po. Magkahalong laman at buto po ito. Oh, Yun. mura. Yes. Yung may, ano yun, may, Kasi yung may baka utak. 350 Yung manok is 110 per kilo. Baba na siya. Isda is bumaba. nasa 95 yung tilapia. Bangus is 180. Galunggong is 148. Ano nakabila kong tilapia ganyan? Ganyan kataba. Oo. Taba, ganyan kataba. Tapos ganyan kahaba. 50 pesos isa. Oh. Ay, grabe. Ano yan? Hindi naman tilapia yan Plapla na tawag dyan. Parang Di ba paputok po yun? Plapla. Bawal yun. Nasa inyo ngayon? Huhulihin ko. Sasabihin ko. Bawal yung plapla ngayon. hindi ko sinabing tilapla. Hindi, pag malaki na ganun, plapla tawag doon. Mura pa ang galunggong sa amin, 180 ang ano. Masarap 160. mag-ihaw, 160. Masarap mag-ihaw. Mura Okay. pa. Mahal. Ayun, yun na. Anong ihahanda ninyo? 12 rounds? Yung Yes. round, Saan? ano? 13. 13. Yung sinasabi yun? nilang Sample mga- kami. Kinds of 13. fruits. Oo, Yun. fruits. 13, wag 12. Basta mas maganda 13. Mas maganda pa pag mas 13. Lucky 13. Oo, Happy kung birthday, sir. 14 months, 7. Wow. Pwedeng 7 or 13. Ganun pala yun. Ko, mas maganda sa inyo, ma'am. Oh, di ba mahal? Ang sa akin gagawin ko, 13 naman sana. Di ba? O, di Pwede 13. na, basta 13. Pero sa akin, itong New Year's, kung may pera, okay, sundin nyo yan, Kasi nakakatuwa, masaya. Pero kung wala kayong masyadong financial capability, hindi nyo kayang sundan yung traditional, huwag kayong malungkot.
kung ano lang yung kaya nyo na pagsalo-salo. Ang importante, maging masaya kayo. May pagsasaluhan kayo kahit ano. Yes, kasi nung araw nakita ko yan. Meron ako nung yung karpintero na pinuntahan, kaya lang patay na ngayon yun eh. Napakabait nung tao na yon. I did not expect na yung nung pinuntahan ko Islam areas talagang parang hindi ka na makalabas ng buhay. Siguro inaano nila mga 5 square meters lang yung pamilya, 4 yung anak niya na maliliit, yung asawa. Tapos ang gulo-gulo ang say-say sa loob. Yung ano nila, yung dingding, yung parang banig, ano ba tawag doon? Yung ayun, sawali. Nakita ko may buta, sinilip kong ganyan. Tapos umatras ako kasi baka ka lang nanilabas, sundutin yung mata ko eh. Hindi, totoo yun. Nung nakita kong ganyan, lumayo muna ako mga 1 foot na inano ko. Nakita ko, tapos napita ko, yung pinagkakaguluhan nilang pamilya, yung kanin, yung parang sinangag pa nga, parang sinangag. Tapos, parang nakita ko doon 2 pirasong tuyo eh. Pero 4 yun natin sila, nag-aagawan sila doon, pero ang saya-saya nila. Ito, nung nakita ko, sabi ko, daig pala ako nitong tao na ito. Sabi ko, na miski ganun yung buhay niya, meron siyang hindi ko makuha sa buong buhay ko. Yon yung happiness niyon. Talagang pinanood ko sila hanggang sa matapos sila kumain. Nung tapos na, tsaka ako kumutok. That's one thing hindi ko makalimutan until now. Kaya nga, New Year's, Christmas Eve, for me, what is important, yung gathering. Yung miski may pinagsasalon o wala, okay na sa akin. Miski ba kanin yan lang na sinabawan ko lang ng mantika, tapos may toyo, may asin, yung ginisang bawang, okay na. Sa susunod na lang yun. Pero ano po yung toyong ginamit? Yung sa tira sa lechong paksiw. Hindi, totoo yung sinabi ni Sir. Ako, personal to, pamilya to. Nitong mga nakaraang mga taon, naiinggit ako talaga. I envy yung pamilya Pakpako. Kasi sa magkakapatid, parang masasaya sila, lagi sila may gathering. Of course, si Miss Anna din sa pamilya. Naiinggit ako sa kanila kasi ganun sila ka-close. Although, sabi ko nga, dapat saluhan siguro, mas marami kami magkakapatid, mas masaya. Kasi nung araw, yung kapatid ng tatay ko, marami sila magkakapatid, yung anak niya. Tapos kami, 3 lang. Pero napakaingay nila, pero masaya. Sabi ko, ba't naman kami 3 lang eh? Kumbaga, napakadaling pakainin, napakadaling kung sa magulang. Pero hindi kami ganun kasaya. Sabi ko, dapat siguro mas marami kami. So, nung makita ko ang pamilya nila, Miss Pakpako, sila Miss Luz, sabi ko, buti pa sila laging ganito, ganyan. Nainggit ako. Pero ngayon, natutuwa na po ako. Kasi kaming 3 is very, very close na po. Lately, dahil sa, kumbaga, yes, sarili mo rin naman ang gagawin mo eh. Kapag nailang ka, hindi ka lalapit. So, isa ka na sa participant ang hindi nyo pagiging close. Yes. So, yung alisin yung ilang, that's one productive thing na nangyari sa buhay ko for this year. Kasi naging very close kami. Dati hindi kami mag-aakap, naiilang kami. Nagkikis, hindi. Pero ngayon, we're doing it na. Pati sa magulang, mailang ka, kikis, I love you. Dati nahihiya ako. Pero ngayon, we're doing it also. So, yun. Maganda gawin yun. Well, I'm very happy for you. Tsaka, matanda na rin ang nanay mo. Pag hinahag mo, nay, lagi kayong mag-iingat. Huwag niyo pababayaan yung sarili niyo. Huwag kayong pababayaan. Hindi niyo patago niyo na sa akin yung mga titulo ng lupa. Yung mga alahas. Sabi ko na eh. Hindi totoo yun. Maganda yung gano'n. Ako yung nanay ko, pag tulad ng Pasko, niya ako, ay papasko po. Yan. So, yun, nasasabi lang natin yan. Kasi sabi nga ni Sir ay walang katapat yung happiness. Yeah. Alam mo, I got this friend. Kilalang kilala to sa buong mundo. Is super rich. But, yung happiness niya, hindi talaga ganon. Alam mo, kaya pala siya laging invite sa akin. Sabi ko, why will you invite me? That is a family affair. Sabi niya ganyan sa akin. And that is Sunday. Sabi niya, pagbigyan mo lang ako, sabi niya ganyan. Bating ang Sunday, di ba? Pinagbigyan ko siya. You know what? Nagpunta ako doon sa hotel niya, na kilalang hotel din yun dito, na siyang may-ari, na hindi niya sinasabi. Nakita ko, ang dami doon mga tao from different level of society.
Tapos yun, asasayin nila, sabi ko, oh, you got so many visitors. Sabi niya, no, they are my family. I consider them to be my family. I don't want to think na if they consider me the same. But for me, if I see them happy, I'm also happy. Kasi nakita ko, nakaupo lang, tinitingnan, nakikipaglaro sa mga bata. Ayun. So nung ko lang siya naintindihan, sabi nga, I got my own, may mga anak siya marami siya anak. Pero, hindi siya naging masaya. Yun, naging, ang kapamilya niya, ibang tao. Ayun. Lalo na po siguro, siyempre, pag tumatanda ng tao, tas yung mag-asawa, maiiwan sila na lang, parang mag-boyfriend na lang sila. Dahil sa, yung mga anak nila, may kanya-kanyang pamilya, minsan, very, very seldom na makapunta dahil malayo. Hindi Yun ba? dun, medyo talagang malungkot yung Hindi ba yun yung inaano ko sa inyo palaging, let's work as a team. Let's be a family. I keep on telling you, this company, I look at all of you to be my children. Na minsan, nag-a-advise ako sa inyo, ganyan. Minsan may mga nagagalit. Pasaway naman kami. Nakikialam ako sa buhay na may buhay. Pasaway, Hindi ko lang kasi matanggap, maatim na yung mga tao na naandito, yung mali ko. Hanggat may magagawa akong maidiretso sila o hindi ko naman sinasayang perfect ako, nakamali din ako, para maano sila sa tamang direction and succeed. Parang yun lang kasi ang magagawa nyo. Yes. Diba? Kaya pag ayaw talagang hindi makinig at na iba nadadala pa niya, kinakausap yan. Sinasabi ko, maybe this is not yet the right time for us to work together. Yes. Let's pause for a while and you think, if you're decided, these are my rules, values in life is very important sa akin. Correct. When you're ready, come back. My arm is still open. Yan. Values. Yes, that's it. So, ganun din natin sa mga netizen natin, mga viewers. Kaya tayo gumanong yung Christmas, yung gatherings natin, year-end gatherings. Yun yung actually gusto nating ipa-feel doon sa mga let's be a family. Yes. Aside from being friends, let's be a family, work together, support each other. Ayun. Ayun, okay. So, meron nang pumapasok ng mga message. May mga sa baba, may mga nagko-comment na ng mga sige. plan nilang negosyo. Tingnan nga natin, mga Yes. partners. Teka, bago natin basahin yan. Yes, sure. Next year, ilang days na lang, New Year na lang, we got our plans, So, 2019, sabi nga natin, positive is not significant or will never be significant not unless there is negative. And negative, you cannot feel negative not unless there is positive. Sabi nga, good and bad, laging meron. Kasi kung wala ng bad at lahat good, hindi balanse. Kung lahat naman bad, tas wala ng good, hindi rin balanse. Kumbaga it takes two to tango. So next year, ako, sana ma-realize ng mga netizens at Filipino, yung being patriotic, honest, and loyalty to our country. Sabi natin yung mga leaders natin, I think they are naman doing their best. Hindi naman pwedeng overnight yan, biglang hindi, ganito, ganda, hindi naman pwedeng ganyan. So they're trying to find ways yun. Parang saywar yan Paano nila maunti-unting ma-realize sa Filipino. Kung maaari, sana yung crab mentality natin, i-correct na natin yan. Yung, we are very proud kapag slave tayo na ibang tao, we work for them, they are our master, parang proud pa tayo, yung amo ko, ganito, ganyan, foreigner, ganyan. Very proud, pero pag Pilipino, sinisigawan niya, di alam, mas mayaman pa yung Pilipino doon sa amo niya, but because it is white skin. So, kaya ang baba ng tingin sa atin. Kung kayo, nasa ibang bansa, nakaipon, mas malaki ang opportunity dito sa country natin. Remember, if you make your income here, at nakapag-export kayo, that is more of economy. Hindi yung kumita kayo dyan, pinadala nyo rito, gagastusin nyo rito. Actually, tinutulungan nyo yung ibang bansa You work there hard, lahat ng tao natin nawawala dito, tatrabaho sa ibang bansa. Let's say, yung gawa ng sardinas. Marami na tayong nagsara dyan. Diba? Because yung cost of living sa atin mataas, yung factory hindi nila maibentang mataas yung sardinas because people cannot afford. Halalata kasi. Kaya nga. So they go abroad, work for the same company, cannery.
So, gawa-gawa sila ng isda doon. Tapos iba pang isda yata, nakukuha pa sa atin. Oh. Tapos ngayon, padadala rito. I-export sa atin. Tayo naman, nagtatrabaho doon, papadala mo yung pera mo dito. Bibilhin ulit natin yung sardinas na ginawa niyo doon, na ginawa nila na tinubuan. Diba? So ngayon, kailangan natin, wala na tayong factor ng sardinas eh. Import tayo na import ngayon na sardinas. Makakainin ng Pilipino. So ngayon, yung supposed to be trabaho ng Pilipino, kikita ng negosyante rito, doon na pupunta sa bansa. So that's why we remain to be miserable. Akala lang na, nakakotse tayo maganda because our partners or magulang natin sa ibang bansa, trabaho ng trabaho. Pero at the end, pag iyan ay tumandaan din na makapagtrabaho, wala kayo alam, isolated kayo sa Pilipinas, you can never start a business. Sigurado po ako niyan, marami na ako nakitang ganyan na OFW. They just depend. Hindi nila inisip na tatanda rin sila. Kaya hindi ko makalimutan si Freddy Aguilar eh. Okay. So, ayan. Yung mga nag-send ng comments, yung mga... Sa baba muna. Ayan, si Sir. si Ma'am Imelda Ramos de la Cruz, baboy pa rin, dagdag manok and fish sana. Ayun, dagdagan ng fish. Yes, si Sir Wormers Sinuren Pitasio, planning ko next year pag-exit ay mag-alaga ng pugo. Wow. Okay din yan. Pwede po. Sir Rabo, maganda po yan pakinggan na mag-business ng piggery racing. Pero bago nyo po umpisahan, monitor nyo po muna price ng live weight. Masyadong mababa. What can you say about that? Well, sa akin, totoo din naman yan. Pero kung magmamonitor ng live weight, kung mababa ba, kung ba tumas, wala ka na maalagang baboy, so wala rin. So, sabi nga, Dahil lang sa mababa, ayaw mo mag-alaga. in business, it's just like gambling. Pero ba't naman ako magsusugal na hindi ako siguradong mananalo? Diba? Kaya nga tayo nag-develop nung 1:5. Bumaba, tumas yung kahit papaano, may kita ka pa rin. Yun yung point natin. Kaya nga, talagang by next year, talagang intensive yung namin yan sa 1:5. But sa netizen, sa totoo, very limited lang kami dyan. Yung talagang kasi nga, not unless na kakailanganin na gawa ng yung production natin yan eh. Yung iba nga, hindi pa natin sagad na sagad. But it is not a reason for us. Kasi kawawa naman yung iba. But ako talagang ko sa inyo, maging seryoso kayo dyan. Hindi namin i-recommend yan kung hindi kayo kikita dyan. Tama naman. Ating navigator. So, Yan. yun na Sino mga yan? pagbati. Si Noriel Susara. Noriel Susara. Yan. Yan, si... Martin June Yan ang Navarra. kagandahan. Ayan. Good morning po, Team Atovi. Good morning din po. Imelda Ramos de la Cruz. Henry Linsangan. Good morning din po. Norlan Sanepan. Sanepan. Ayan, si Ma'am Imelda Ramos de la Cruz. Blessed morning po. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year din! Ayan, si Ma'am Judes Ormeneta. Happy New Year! Happy New Year! Ayan, sabi niya, good morning Team Atovi. Happy New Year, guys. Heart, heart, heart. Yan, Sir Wala Owen. daw sound yung mic ng Muse. Sino ba? Sino bang isa atin? Okay na po, sir. Naayos na po. Ayos na po. Owel Navarro. Nabasero. Join. Okay. Ayun, si Sir Henry Linsang, may na mic ni Sir Daryl. Ikaw palang Muse. Talagang maraming mga Good minsan. morning. Yes, Yes. sabi ni Ate Judith, Sir WPA, thank you so much sa ibinigay nyo. Yehey, God bless you. Hindi pa ba natatanggap yung size ng pako? Balikat ko lahat. Kapalit po yun. Okay. Si Ma'am Emma Aragona, good morning po. Si Ma'am Luz Pakpako. Yan, Sir June Ordanza Rodriguez. Good morning. Yan, Sir Bong Skirot. Hello, Team Atovi. Good morning. Advance Happy New Year. Dance Happy New Sabi Year. ni Miss Luz Nalpakpako, Sir WPA, na po, saan na po ang abs? Ano ba yan? Hindi ko lang pwedeng daw. hindi ko lang pwedeng ipakita kasi makapal tong sweatshirt ko eh. Malalambigan, katapos ko lang mag-exercise eh. Yan, si Ma'am Alma Alegria. Si Sir Al Jimena. Good morning po. Sir Jerry Nicolao. Good morning po. Ayan, si Sir Carlito Camacho. Happy New Year, Team Atovi. Happy New Year, Mr. Camacho. Ayan, ayun, yung baba. mga nabasa natin kanina. Si Werner.
Okay. O- Ano ba yan? OA, OI, OY. Hi. Barcarse, good morning po. Ayan, sir. Lord. Ano yan? Maraming Morning, mga taga Morning, taga Bohol. Ano yan? Ano, 8? Ni Lord from Bohol. Baka may auto. It's me. It's me! Okay. Kasi si Aldrin Lord nga pala siya. So, it's me, Lord from Bohol. Ganun pala yun. Yan. Sir Andre Concepcion, maligaya at masaganang bagong taon, Team Ato V. Yes, para sa atin hong lahat. Yes, opo. Masaganang bagong taon. Yan, Vidal Kaligiran. Yan, good morning. Thank you po ng marami sa inyo. And then, tsaka yung mga mag-aalaga ng baboy, nag-aalaga, mag-uumpisa, minsan di natin mapigilan mag-aalaga. Ganito, pag nag-alaga kayo ng baboy, ng mga hayop, siguraduhin yung may market kayo. Ngayon, miski first time nyo, basta't may market lang kayo, miski malayo tayo, aalalayan namin kayo. Just keep in touch. Ayan. Tsaka pwede naman, miski hindi kayo pumunta dyan, Facebook, ano ba yan? Yung live stream ba yan? Yes, sir. Ayan, o kaya Skype tayo, pakita nyo lang yan, makikita namin. Makakapag-advise na kami sa inyo. May sakit, may problema, baboy nyo, tawag lang kayo. Immediately, aalalayan namin kayo. Ayan. Meron po tayong kababayan na nagpunta sa office na ang kanyang alaga po ay brown na Chicken. Yung mga colored chicken. And nangingitlog na po siya. Mm. Ngayon, siya yung nagpapatol, bumibili siya ng Miss Ana ng feeds. Halo sa feed mill. Okay. Pero wala siyang raw mats. Doon na lahat. Okay. And then, lumabas na pati labor kinarga doon. So, ngayon, ang problema is, napakataas ng per tray ng kanyang itlog. 350. Ang times 30. Oo. Kasi nga daw, dahil sa mataas ang mataas kanyang, yung feeds. 27 pesos wala pa ang labor. Mahal. Mahal, ano? Mahal. Oo. So, sabi natin ay 27 pesos per kilo lumalabas. Opo, wala pa po ang labor. Mhm. Labor cost. Oo. Tapos, yun nga, medyo sa 500 na manok, 300 pa lang ang nangingitlog. So, sabi natin, kung meron daw siyang mais na binigay naman sa feed mill Aha. na ani nila. Pero hindi siya sigurado kung yun ang ginamit na nilagay doon sa kanyang pinagawa. Taga saan ba siya? Nakalimutan ko na. Hindi ko yata po. Oo. Ganon. So sabi natin, tulad ng iba nating mga kababayan ngayon na nanonood, nagpapagawa po sila ng formulation kay Miss Ana using yung raw mats na meron sila available. Yes, oo. Pwede naman Mas wise yun no? Kaysa doon sa ginagawa Basta niya. siguraduhin lang na merong available na materials na makukuha nila. Kasi kung hindi naman magsusort pa sila at bibili rin sila ng medyo mahal, ganun din lalabas. Oo. Mahal pa rin. At Mahal pa rin iniaalok niya lalabas. dito yung mga itlog na produce niya. Yun nga lang, sabi nga natin is mahal masyado. Kasi daw ang pinagbasihan niya yung presyo sa supermarket. Hindi, yung supermarket yun, may ano na. Yun nga yung sinasabi natin pag nagninegosyo po tayo, cost to produce is very important. Yung sa supermarket, ang presyo kung 350 yon kasi may mga overhead na yun eh. So, kung halimbawa nilalako ninyo, syempre not unless you already have a credibility o yung title, baka pa makuha yung mga talagang kilala kayo doon. But it will take quite a time before you convince people na talaga yung egg nyo with quality tsaka may certification, ganun. Yun nga yung sinasabi din natin yung ibang gumagamit ng ato. Let's say, kung kayo na ato B, I would suggest na pakunan nyo ng cholesterol level yan, mga antibiotic residues, na yung sa farm nyo, nakapangalan yan. But make sure na yung sequence ng inyong quality product is good. Kasi yan yung ipanlalaban nyo. So actually naman yan, Miss Keno, napapadala nyo naman yan through LBC, Miss Keno. Kapag kakilala kayo, talagang healthy yung product nyo, miski saan yan makakaabot. People are always willing to pay for a price na talagang alam nila na healthy. Opo. Kahit yung mga lower income earner, basta healthy, gumagastos na rin sila eh. So, yun, nakakapagpataas ng
yung cost of produce. Lalo na yung fees. Mahihirapan siya ibenta yun. At saka galing pa ng Bicol yun, dadalhin niya rito. Opo. Nagdala nga siya rito ng iaalok, pero sabi natin ay, okay sana kung mababa para makuha din ng tao. Mhm. Kaso masyadong mataas yun, Miss Sherry? Mataas. Sana hindi kayo bumili. Sana bumili kayo para natikman din natin. Pagka ganun, bili kayo. 350 ang isang tray. Oo. So, ayan po, medyo minsan titignan natin yung feed cost. Kasi ang problema lang sa kanila, Sir WBA, sila ay mga empleyado kasalukuyan. I see. So, yung tauhan lang nila ang and weekly lang sila nakakadalaw ng farm. Sa Bicol. Every week pumupunta sila sa Bicol. Weekly. From Manila to Bicol? Opo, weekly lang. Kasi nga, employed silang kasalukuyan. So, wala daw silang oras para mag full-time doon. Dahil sayang naman daw, ang kita nila dito sa employment, mataas naman ang kita talaga. Yes, Ilang that's buwan true. na yung manaw, tapos lumalabas na 300 lang sa 500 na. So, hindi natin alam kung bakit gano'n. Ako, ang suggestion ko doon, i-market niya doon sa Bicol. Kasi yung cost of transportation dito Yun, let's say brown chicken siyang ganun, naka-atobi, ganyan. Ang i-market niya doon na sa Bicol. Para yung cost ng handling, mababa pa Yun nga rin. lang, dapat siguro na-survey muna. Kung Kasi yung- Bicol area ay talagang mataas ang market sa ganyang itlog na brown. Nang iniisip kasi nila unang-una is organic to. Hindi, wag niya So, muna i-position na tinaasan gano'n. ang Oo. presyo. Sa akin, kung ako may opinion na may ganyan ako, wala pa akong pangalan, di pa ako kilala. Kasi pag nag-organic ka dyan, kailangan hands-on na. Katulad ni Ronald Costales, talagang hands-on siya. Ginibap yung pagka-IT niya. Pero nagbunga naman yun pag kay ecotourism siya. Acknowledge siya ng tourism, pati ng Department of Agriculture. Kung ano naman niya, kahit dahan-dahan lang siguro, halimbawa na andyan kayo sa wag niyo muna i-promote na organic or what. Just go on kasi yung cost niyo ng ng handling. Sa Bicol nyo nalang i-market. Meron na lang muna kayo ng konting. Kung maaari nga, i-presyo nyo muna yan ng, kung ano yung kalakaran doon. Konti lang. Miski konti lang ang tubo nyo. Tapos pag dumadami yung market ng di mag-add kayo ng ad, kunin nyo sa volume. Kasi mas kikita ka pa rin yan kapag ka nagustuhan niyan in volume rather than i-promote mo ng organic. When you say, but actually yan, ang presyo na itinapat ko lang dyan sa market, but this, makita niya pumas ka, ang pakinakain ganito, these are more of organic eggs. At malalasahan nyo naman yan. Tapos later on, pagka yung taas-taasan nyo ng koonti, na you also take a look at the purchasing power of the people there. Ayun. Not unless merong halimbawa, pwede nga supplyan niya na 5-star hotel doon, yung mga first class na mga beaches na yung may mga chef ka na kilala, yun, pwede yun. It's not a matter of marketing. Yun lang yung sinasabi natin. Yun. Po, message naman sa Facebook, si Andy Gerardo, ano pong ibig sabihin ng NBM? Pwede bang NBM lang, walang atobi? Saan kaya gano'n? Yan. Yun lang pang Ayun. Okay. Yung NBM po is standard base mix. A base mix na nilahalo natin sa ating pagkain. Baka kasi yung mga pagkain na nabibili natin, syempre nag-uotala, yung kumbaga humihina yung nutrient na nawawala kasi sa sobrang storage dyan. Ang ginagawa ng NBM, kung ano yung kakulangan ng nutrient na nawawala dun sa feeds, siya yung nagpupuno ng kakulangan. And then, pwede naman pong ilagay lang yun, depende sa feeds na gagamitin mo. Kung kulang yan, pero mas maganda pa rin may atobi kasi para mas ma-utilize yung pagkain ng hayop. Okay. Yun ang ginagawa ng atobi naman. Ayan. Thank you po, Sir Andy. And then si Elena Cabanayan, Merry Christmas from our family to you. Ayan, si Mama Elena. And then, meron po tayong mga partners sa sinagot sa Facebook. Isa nating kababayan si Jonah De Vera. Ang tinanong niya kasi ganito, bakit po pagkatapos umiihi ng baboy ko, minsan may puti. Baboy to, hindi manok, na panghuli na lumalabas na parang lusaw na ice cream. Ang sagot po natin dito, base na rin sa sabi ng mga expert din, ito ay maaaring magnesium and calcium deposit mula doon sa pinaiinom niyang tubig na hard water.
So, kung mangyari sa inyo po yan, yun po ang maring sagot. Maring dahilan kung bakit may ganon. Paminsan-minsan yun parang yun nga, parang lusaw na ice cream. Parang kung makikita mo. Yun, panghuli sa ihi. Di ba, normal ihi, dilaw, ganon. Pero may lumabas na ganon. So, sang-ayon na rin sa mga nakaranas nito, ang paliwanag ng expert ay, yan ay dahil do sa hard water na pinainom at yun daw ay galing sa poso nila. Okay. So, pero there's nothing to worry. Kasi yun lang daw yun. Ano naman po ang masasabi ni Sir WBA? Kapag ba ganong mataas ang magnesium at calcium deposit ng tubig, meron ba masamang epekto yun sa baboy? Siyempre, ano ba yung calcium pag masyadong na-utilize ng baboy yan, may effect din sa bone yan eh. Sa Tsaka bone. sa mga kidney, ganun. Pwedeng parang yun na parang napipilay? Ayun. Arthritis? Yun. Meron. O ganun. Wala yun. Sa akin, basically, lang yung ano ko Pwede doon. po. Yes, so. Si Miss Ana, nutritionist. Ayun, sa akin, in excess naman kasi micronutrients. So, ibig sabihin, konti lang dapat yung ibibigay mong amount. Pero pag nag-exceed doon, syempre, meron ding negative effect doon sa hayop ng kakainon o makakainom. So, kailangan tignan na rin, minsan yung calcification ng calcium sa katawan, isa din yun, tama yun, napimilay. Kasi kahit sasabihin natin tama yung calcium content ng any excess naman talaga is masama. Kasi kailangan- marami ngayon nasa internet mga partners na biglang na lang napipilay. So, pwede palang tignan yung Pag sobra yung- minerals. Oo. Ano? Pag sobra naman, nagkukulang ka tubig. naman sa phosphorus. So, kung mataas yung calcium mo, tapos hindi naman nagkakaroon ng negative effect, kailangan mong i-supplement ng phosphorus naman yan. Kailangan 1:1 ratio yan. Parang sa tao, no? So, ayan po, next year, piggery, ha? Sa mga nais po na magkaroon ng pag-alalay, ang campaign po ng Team Atobi is lalo po kayo ma-assistent sa pamagitan ng 1:5. Yes. Okay? Kailan babalik natin? Yun po explain po nila ma'am. Kung kailan po yung ating resume holidays. Ayan po, ang sa 3 na po yung resume natin, Thursday po yan. Thursday, yes. Thursday. So yung mga yung mga minsan ay na mga pangailangan nila is next year. Yun, na. mga magsasend po ng orders, yun, mapaprocess na po Next year. namin siya by next week. Okay. Yes, Thank magpapa-LBC, you. yung magpapa-schedule po natin yan. By next week na po yan, Thursday, hanggat maaari, baka pang LBC lang, pero second week ng January, doon po tayo magpa-deliver sa mga Yun. bus. Oo. Pupunta po tayo ng norte, yan, papasabay na. Tsaka sa mga nagbaboy, huwag kayong bibitaw sa lalo yung gumagamit ng 1:5 kasi marami na, di ba biglang bumagsak ang presyo ng karne ng baboy, live Oo weight? nga. Yes. O, ang daming nalugi ngayon. Pero doon sa 1:5, hindi naman sila. Ano bang good news dyan sa mga 1:5? Yes. So far naman po, yung mga talagang matagal nang gumagamit, ang laking tipid nila. Tapos, maganda. Maganda yung laki ng baboy. And then, ang tawag dito, Yun na. hintayin niyo po yung mga panibago nating mga interviews. Ayan, doon sa mga gumagamit. Yeah, for next year. For next year. So, antabayanan niyo po. Kaya huwag kayong bibitaw sa pagpapakinig sa panonood ng Farmer's Talk. Ayun. Okay. So, may tanong dito sa Atobi page, sabi, anong maganda ipakain sa mga alaga kong native pigs? Darak lang po pinapakain ko kaya nangabansot po lahat. 5 months na parang biik pa rin. Ayun. So, Nakakabansot ba yun? Yes, Darak lang? Hindi, wala ibig na. sabihin, kulang yung nutrisyon Kulang yung nutrisyon, hindi sapat yung pangangailangan ng katawan ng baboy doon sa nakukuha niya sa darak. So, hanggat maaari, lagyan mo na rin ng commercial feeds yan. And then, kung may mga gulay-gulay at sanay ang mga native na kumain, pwede po natin yan lagyan. At pwede natin gamitin yung 1:5. Ayun. Nakain ba ng kanin baboy yan? Yes po. Ano Ako makain. Depende doon sa pag-aalaga. Kung sinanay mo yung native Sa una na pa lang. una pa lang, kakain yan. kung gutom ka nun, yung pa rin kakainin yon. Kasi may mga native po talaga na sanay na medyo maaarte, kumbaga. Maarte. May pagka ganun, litsunin na yan. Ayun, meron po talaga, depende po siguro sa lahi.
kung saang native na nakuha. Or baka naman sa una pa lang kung ano yung na-introduce ang pagkain, yun na nakasanayan niya. O yun, Ano? kasi mas matitikas ang ulo ng native. Sabi Talaga? sa mga nag-aalaga. Yeah, I agree with you that with sa yun yan sa matitigas ang ulo ng native. Kung Pilipino talagang matigas ang ulo eh. Native pa. Ayun, talaga. Pero kung depende sa nag-aalaga eh. Kasi yung iba, nai-spoil yung mga alaga nila. Bine-baby no? Oo. So, yun, may isa pang tanong dito. Paano po kung ginamitan ko ng Atobi yung 45 days ko na manok? How many days po bago i-harvest? Kahit ano po ba na sakit ng manok ay nagagamot niya? Oh, nagagamot. Hindi. Actually, ang Atobi po, una yung question yun, kapag maganda ang lahi ng day old chick nyo, yung 45 days, maganda ang nutrition ng pagkain, tapos nilagyan nyo ng Atobi. Kami po, based on record namin, nakaka-gain siya ng weight na more or less mga 100 grams per day. So, compute nyo yan. So, kalimitan sa amin, mga less than 30 days, na yan, naha-harvest na yan. Opo. O minsan, mas earlier May pa. 25, may 28. O, yung recorded ganyan. yan. Depende rin sa farm management, environmental condition. Opo. Tapos pagdating sa feed conversion, malaki din na naititipid kasi lahat na i-utilize eh. Kasi kapag ang formulation ng feeds ay maganda, pag nakuha na ng manok yung nutrition requirement ng katawan yan, hindi nakakain yan. Gagamitin niya muna yung sa regenerate, yung pag-grow, pagbigat. Pagka nagamit na yon, tsaka lang ulit kakain yan. Yun. Tapos yung isang ano yung tanong na isa? Yun, kahit ano po ba ang sakit ng manok ay nagagamot niya? Okay. Ang Atobi po hindi gamot. Ang Atobi po is more of nasa level po ng utilization. Sabi nga nila, performance enhancer. Kung ano ang ibinigay ninyo, i-utilize yan na walang masasayang. Yung mga sakit-sakit ng manok nyo, actually yung feeds na nabibili natin, meron naman mga medication, nakahalo. For prevention. Tapos yung mga magagaling natin vet na consultant na nag-handle sa inyo, alam din nila kung ano yung mga dapat ibigay sa manok nyo. Yung mga honest, let's face it, merong iba din na mga vet na negosyante. Pasensya na po kayo kasi nakakaawa din yung grower. Pero doon sa mga honest na mga vet at na yung binibigay nilang gamot, magagaling yan. Tsaka magagaling naman yung mga gamot na nasa labas na binebenta eh. So yun, i-utilize yun. Kaya yung mga manok nyo, mabilis silang gumaling. Kapag let's say, may sakit sila, no? Halimbawa, yung mga sinisipon, yung mga NCD, may medication na ng yun eh. But ang nagpe-feel yan yung katawan mismo ng hayop, yung physiology niya, hindi makarespond yung cells. So pag binigyan natin ng Atobi, ang target ng Atobi kasi yung cells. So magre-respond agad yan, makaka-recover yung cells, may-utilize magagan. Kaya mabilis yung gumaling yung mga manok sa sakit nila. Pating sabi natin mamamatay na, subuan lang natin, nabubuhay pa. Kasi nga naandun na yung medication ng vet eh. Opo. Tsaka yung magandang medication nga na so kaya nakaka-recover. Yan. Ayun po, may follow-up question din po doon. Ano daw po ba yung ginagamit na ilaw kapag brooder stage? Kasi kahit daw may ilaw naman yung kulungan ng manok nila, may namamatay pa rin daw po. Well, ako sa totoo, yung nag-alaga ako ng yung recently, hindi ako gumamit ng ilaw. Manok po, broiler. Yung broiler, yung experiment ko. Ang ginawa ko doon na actually may sahig siya. Yung sahig niya, yung kulay green na ba yun? Yung Amazon wire na yung maliit lang yung butas. Opo. Tapos naglagay lang ko ng isang karton na parang higaan nila doon. Tapos in-enclose ko lang yung portion na yun. Na kapag yung magiging na sila, papasok sila doon, tapos lalabas. Pero yung itaas na inopen ko for supply of oxygen. Ayun. Wala naman akong namatay. Dahil pag giniginaw sila, pumapasok sila Oo. sa loob ng parang cage. Oo. Alam, may utak naman yan. Kaya nga may miski maliit ang utak niya. Hanapin. Matalino yan eh. Ayan. Okay naman. Saka depende doon sa strain o yung season na nabili niya. Maaaring hindi siya lahat class A. Pailan nila nakakahawa na class B. Yeah. Class C. Minsan yung DOC din na diniliver sa'yo, nabili mo. May pinaiinom sila dyan para lumakas. Parang energy booster na akala mo walang sakit. Pero pag nag-subside na, wala yan. Tepok na. Ayun.
Yung parang kala mo masigla-masigla, pero pag nag-subside, wala na. Basically, ganito lang naman no, yung observation ko, yung sa akin lang. Kahit naman tayong tao eh. Yung mga DOC nyo, actually, ang requirement dyan, day old chick. Ang requirement dyan talaga yan, 1 watt per bird. So, kung may 100 na birds ka, DOC, 100 watts yun. So, malakas sa kuryente. So, para ma-warm up din sila. Ako, ang ginawa ko, ayun, naglagay ako ng karton yun para, yung bang, to keep them warm. Pero, nung ina-analyze ko, namamatay itong mga manok na to, hindi dun sa wala sang yung warmer eh. It's more of, nakukulangan siya ng oxygen. Yung supply ng oxygen. Kasi inobserbahan ko eh. Yung sabi ko, lagyan ko kaya ng karton to kasi ang tao pag nagiginaw, papasok to sa room na warm, tapos pagka okay na, lalabas siya. Ayun. So, ganun ginawa ko, inobserbahan ko sila. Ayun, pumapasok sila pag nagiginaw, tapos pag na, lalabas, kakain, nilagay ko yung Tapos yung itas, medyo kinontrol ko lang yung opening. Yung enough oxygen, yung flow ng air. Kasi kung halimbawa, siksikan sila, carbon dioxide, wala nang supply of oxygen, masasuffocate, mamamatay talaga sila. Miski may ilaw ka pa, mamamatayan ka. So, ang gawin nyo, ganun, itry nyo. Tapos kung kailangan nyo yung air movement nyo, merong wind, yung nagpapalit, nag-replace. Kung wala, maglagay kayo ng maliit na electric fan para ma-drive niya yung palabas. O yung CO2, ma-replace naman ng yung fresh atmospheric air. Yun ang gagawin. Yun lang, yung sign. You also have to make your own innovation and analysis para makatipid kayo, cost to produce, malesen nyo rin yung mortality. Okay? Ayun. Then last po is kung para daw sa gulay at mais, ang atobi daw po ba ay kailangan panghaluan ng fertilizers gaya ng nitrogen, potassium at phosphorus? Alin ang hahaluan? Kung saan? Yung kumpara daw po sa gulay at mais. Hahaluan. Opo. Ang atobi. Lalagyan. Ang atobi. Siyempre po kasi ang atobi hindi naman yan fertilizer na yan lang gagamitin nyo tapos di na kayo gagamit ng ating mga commercial fertilizer. Gagamit pa rin po kayo pero mas unahin nyo muna yung atobi i-apply bago po yung commercial fertilizer. Yung, kumbaga ako, personally, sa akin din to. Yung halaman natin, para din tao yan. Kapag hindi nyo binigyan yan nutrition, hindi lalaki yan. Diba? Walang pagkukunan eh. Opo. Kumbaga alamin nyo rin kung kung bata nagtanim kayo, ano ba yung dapat nyong unahin. Alam natin na ang mga organic fertilizer, bago yan ma-absorb ng halaman, it will take quite a time kasi kailangan i-change niya muna yung formation niya into chemical. Pag naging chemical niyan, doon pa lang siya pwedeng i-breakdown ng mga beneficial bacteria para ma-absorb ng plants. Kaya kung metan kayo, naglagay ng fertilizer ng mga dumi na yun, huwag kayong mag-expect na makukuha agad yan. Kahit yung ihe, yung urine. But in due time, pag nakatransform yan, makakatipid kayo ng malaki. So, gumagamit tayo ng chemical fertilizer. Basta't yung wag lang yung synthetic. NPK. Meron tayong yung, sabi nga, complete. So, isa na yan, ibubuhos nyo. Pero ang totoo, hindi natin alam kung ano yung unang requirement. Kasi yung total niyan, NPK, nandun. Halimbawa, kung kailangan nyo lang yung nitrogen, yun lang muna kukunin. Yung phosphorus at potassium, bumababa na sa lupa. By the time na kailangan niya, wala na yun, nakababa na siya eh. Diba? Na, yung seepage nga. So, hindi naabot na ugat. So, wala rin. So, ako, sa akin, alam nagtanim tayo ng buto, unahin natin, okay, ginagawa na, binababad namin muna sa atobi, yon tapos para yung matriggers na, marami yung mga rooters, kasi yung rooters, yun yung absorb ng nutrients. So, pag meron, so, itatanim na natin yung so, mag-grow na yan, makaka-absorb na nutrients. So, maybe konting complete lang, yung just enough for that, pero susunod, pag nakita sumibol na, kailangan pa natin padamihin yung ugat niya. So, ang nagpapadami ng ugat is yung phosphorus, di ba? So, yung phosphorus, talagyan natin sila ng phosphorus. Ngayon, as it grows, nakakadahon na siya. Pag may dahon na, yung nitrogen naman. Kasi nitrogen, that is equivalent yung protein. So, siya yung gagawa ng maraming dahon, tataba yung trunk niya, yung katawan ng Hanggang pag marami ng dahon yan, so, marami ito yung factory ng pagkain ng halaman natin eh. So, yung photosynthesis, marami. Yung green na green, ibig sabihin, rich sa photosynthesis yan. So, siyempre, sa sobra pagkain yan. Pag sumobra pagkain yan, yun yung ilalabas nilang bunga.
Ngayon, para naman masarap yan, 2 weeks before na yung i-harvest nyo, lagyan nyo ng phosphorus. Lagi kayo magre-record kung ilang grams ang inilagay nyo. Kasi pag nag-harvest nyo, hindi pa masyadong malasa. Dadagdagan nyo ulit. Sabi niya 2 weeks before. Ano ba advisable sa Hindi po, practical? pumipick up kami sa inyo. Hindi, yung sa kalakaran, ano ginagawa nila? Most probably ganun, mga 14 to 15 days. Kaya nga, so mga more or less 2 weeks. So, kasi magpo-process pa yun sa katawan lahat at magpunta sa ano. So, by that time naman yun, i-record nyo lahat yung quantity na inilalagay nyo para, kalba yung bunga, nung in-harvest nyo, medyo kulang pa ang lasa. Kasi yun yung pampalasa, yung potassium. O, didagdagan nyo ulit. So, from there, at least meron na kayong parameters. Yung nitrogen naman ganun din. Ano ba yung nalagyan nyo, ganito pag yung quantity, tama lang to. Pag, medyo mabagal, dadagdagan ko. Sa susunod na ano nyo, alam nyo na yung gagawin nyo. Tapos, timing. Naglagay kayo ngayon nung chemical, organic fertilizer, ipoprocess pa to eh. So, as it go along, i-record nyo kung kailan nyo inilagay yon. So, magte-take effect kasi pagka yun na-consume na lahat nito yung NPK ninyo, tapos hindi siya malamang yung organic fertilizer natin na pro-process na, sumusuporta na. So, hindi na kayo magdadagdag kasi doon na siya nagsusupply eh. Ayun. Like yung ammonia natin, urea, that is also nitrogen, right? Tama. So, yun. Kumbaga, from there, yung analysis nyo, yung kumbaga, yung thinking nyo, pag tuwing gagamit kayo ng isang bagay, alamin nyo para saan ba to? Ano ba function nito? Ano yung quantity based on study of the academic or the manufacturer? Gawin nyo rin, but make your own style. Kasi nga, in general, tama yan eh. Pero, we have a different situation palagi. Soil condition, atmospheric, environmental management. You will have to consider that para mas maganda yung tubo ng crops nyo. Ayun. May supporting tanong po ako doon sa sinabi niya. Sabi ni Sir WBA, pag nilagay ang fertilizer, hindi pa mabibreakdown ng bakterya. Yes, yung benefit. Kasi magkakaroon pa ng chemical transformation. Okay. Ang tanong ko po, sir, parang estudyante lang. Kailan magkakaroon at paano magkakaroon, ano makakaapekto para mangyari yung chemical transfer? Maraming factor yan. Temperature, isa yan. Yung temperature mo sa lupa. Okay? And also, other organism that contribute doon sa transformation. Magnetic field is also one. Kaya nga 'di ba sa UP meron silang astral agriculture. When I spoke to one of the presenter there, academia na expert yung astral agriculture. Tinanong ko ano ba tong ganyan. So, ito pagka ganitong pwedeng ganyan. So, inirelate ko yun sa akin. Actually, that is the global positioning or a bearing position of the G-force, the gravity. Yan. Yung kaya itong month na to, it is the time for you to plant ganon. Yon. Kaya nga, di ba lagi kong sinasabi na electromagnetic forces, magnetic field, everything, science and scientists until now are making deep studies on this kung saan nila magagamit to. Because that is available anywhere. Lalo na ngayon, very rich tayo niyan because of the technologies that also affect the humans. Any living things in this world. Gan. But if you know how to use this properly, ayan, levitational, yung mga inimbento nilang train ngayon na wala nang release, maglilip. These are magnetic field. Electromagnetic field that they reverse the polarity, strong potentials para ma-lift niya. And then they can go on, move. It's technology. Yeah. So, in agriculture, hindi lang alam ng mga farmers because they base things on seasons or what, ganyan. But technology has a big factor on this. That's why in other countries, they can produce fruits in the season because they know the temperature, the humidity and everything, the particles, molecules that's needed by the plants, and plus what the plants need.
kasi sa ibang bansa, meron sila yung, kunyari sa balita, no? Nakikita doon yung, kunyari lang to, sa California, ito ang temperature ng atmosphere ng ganito, ng ganito. Sabi ko, ba't kaya kailangan pa yung mga ganito? Yung pala talagang konektado sa pag-grow. Yes, to keep to inform the people baka makalimutan. Pero para sa akin, very impressive ang technologies, most especially for a country that can produce this and that, miskin din na season. Pero ako, mas gusto ko pa rin yung normal. Yung sa akin, gusto ko pa rin yung normal because I want to live the normal way. Yan. Okay po. Thank you po, sir. Thank you sa paliwanag. Ayan. So may mga pahabol tayong mga pagbati at Sige saka po, mga bago comments. tayo magwakas, nako, malapit na mag-New Year. Ayan, si Sir Andre Concepcion. Sabi, kanin lang pinapakain ko, 6 lang itlog bawat pato. Wala po kasi dito duck pellets sa Valenzuela. Ay, Animang Ayun, itlog, bawat pato. Sa pato, pwede naman po yung ipakain yung yung sa layer. Mm. Pwede sa layer, yung layer sa Layer feeds. layer feeds. Tapos kung meron kayong makikita na kuhol or suso, pwede yung idagdag yun. Hindi, tsaka yung pato, pwede naman kayong gumawa ng sarili yung pitch niyan. Mas nga lang. Kinakain din naman. Kaya lang ginawa namang pellet yan kasi nga ang pato, pagka yung nakatukan na, parang magsasalta pa, hindi, ginaganon yung big o yung left and right, di tatapon, sasabog. Nilulublob yung nila, beak, Tapos ganyan. Pag ganyan, nakain na sa pambira, hindi ata masarap. Ganyan ulit. Umiiling. Tumatapon nga yung pagkain. So, ang gawin nyo, gumawa nyo yung screen na para pag ganyan tatama yung beak niya, hindi niya maitatapon yung yung mass. Kahit nung araw na wala pang pellets mas pa yan. Hindi ko inabutan yun, pero going back. Nabutan ko pellets Okay. ayan, si Ma'am Marites Egama, wala po bang dealer sa Cagayan de Oro para wala ng shipping? Wala pa tayo. Wala pa po tayong reseller sa Reseller. Wala pa tayo reseller. Opo. Ayan, Sir Richard Agdepa Castillo, good morning po. Sir Welmer C. Cafe, God bless Team Ato V. Thanks sa dagdag kaalaman na ibinabahagi nyo from China. Ni hao. Meow. Yes. Marami yan sa New Year. And Sir Rolly Resulta Soriano, good morning po. Sir John Chester Desamero. Yes. Sir Alon Bakay, dahil po sa inyo Team Ato V. Alon. Alon Bakay. Dahil po sa inyo Team Ato V, lumawak kaalaman ko sa pag-aalaga ng baboy. Kaya magpigiri ako pag uwi dyan sa Pinas, 2 months later. Happy New Year po sa lahat. Yes. Yun. Happy New Year and see you soon. Sir Jun, Dito, sa office. Sir Jun Alipio, good morning po. Yan si Ma'am Divina Kahindi Apostol. Happy New Year, Team Ato V. Yes. Happy Happy New New Year Year. Happy New Year. Yan. Sir Marvin Jun Navaja, Happy New Year po sa lahat. Happy New Year, sir. Ayan. New Year. Yan, watching from Cagayan Valley po si Ma'am Divina Kahindi Apostol. Yes. And Happy New Year kay Mama Diyan sa Hong Kong. Diyan pa Color. Kay Ma'am Yen Pacolor. Ayun. Kay Mama Irish. And then, si Sir Jun Alipio, Happy New Year po, Team Ato V. Happy New Year. Happy New Year po. Ayan. Bumili na ba kayo ng torotot? Yes. Ay, ingat daw ay. Kasi sa torotot daw may mga chemicals sa Kasi minsan nalulunod ko ng bata. Yung maliit na parang kawayan. Oo. Ayun. Kahit pala sa sibling. Yung pito, pag tumawag siya, Pito na lang siguro. nalulun na lang. Ako, may karanasan ako dyan nung bata, sa Torotot. Nakalunok ako ng saxophone dyan Parang in-imagine nila, si Sir kaya malaki ang bibig. Konti lang. Oo nga. Ayan. Okay. Ingat din sa daan kasi may iba dyan mga naghahagis ng mga watusi. Pag-apak mo, may mga pumuputok na lang. Maulan talaga ngayon. Oo, paulan. Delikado rin yun na Delikado. nabasa ng ulan yung mga firecrackers tapos natuyo. Tapos pupulutin ng mga bata doon. Yan. Ayun. Ingat. Ingat po, ingat lang. Safe. At hinay-hinay sa pagkain. Diet. Ayaw. Okay lang, mababa na raw yung gamot ngayon sa high blood at saka cholesterol ba? Wala nang bat. Wala nang ba? Wala nang bat. Ganon? Yes, nalisan na nila. Ah. Yun, maganda. Good news yun.
good news sa mga nagme-maintenance. Ayan. Pahabol kay Ma'am Divina. Sarap magpasko at New Year dito sa Pinas. Yes, after, Wala kayo sa Philippines. Ayan. Kahit po sa office. after 10 years. Oh, 10 years, tagal, no? Happy New Year po! New Year! Okay, so ang mawi-wish na lang natin sa kanila bago pa matapos ang taon. Team Atobi. Well, for me, I always wish the best for all of us. For all of us, the Philippines, the Filipinos. Yes. World peace. Universe lang ang peg. World peace. Ganun daw siya. Teka, paano mo pakakainin yung malaking isda na yun na ipapamagan? Ayun. Yes. Ayun. Mawiwish ko lang, ayun, huwag tayong mawala ng pag-asa. At, ayun, lagi natin tignan yung brighter side ng buhay. So, yun. Yes. I submit to you. Brighter side. Sir Daryl, wish na! Sa akin naman po, hinahinay lang sa pag-inom. Siyempre po, ano ngayon, holiday season. Galing sa iyan, ha? Yung wag, Hindi naman po talaga may iwasan mag-enjoy. Last season na po ng year natin. Mag-enjoy lang po tayo, pero Kasi lahat in moderation po. Saka pagdating next year, pukpukan na tayo. Kadalasan January lahat may mga hypertensive, merong lahat ng Yes. problema tungkol sa pagkain. So, magpa-check up din kayo. Yes, ako lalo na ako, paus na Pa-check up. Christmas. Okay, next year po, ang ating Farmers Talk will continue to educate. Share! And inspire others. Happy New Year! Bye-bye! See you next year! See you 2019! 2019! Bye-bye! Thank you po sa inyo! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology,
atin ata to. Adobe Technology.